Okay, let's go now to the next. Okay, Mr. Jonel Tipait, yung ating suki. Okay? Sige sir, swerte ka kasi walang masyadong nagtatanong eh. So kaya i-entertain namin yung tatlong question mo. Kawer Pang Jonel. Okay, so ito yung unang tanong na pinadala mo po sa amin. Hello, Jonel. Kawer Pang Jonel. Okay? Pag sinabing kawerpa, mga kawerpa. Pag sinabing kawerpa, marami pa rin nagtatanong. Kawerpa. Oo. Ulitin namin ha, pag anong ibig sabihin ng kawerpa, meaning uso kasi yung mga kaka no? Lately, nakita ko katanso no? Katanso, no? Kamaster, kakuryente, no? Ganyan. Kawiring. Okay, kawerpang Junel. Ito yung pinadala mong question, no? Tama po ba? Yes po. Thank you. Okay. Sige, sasagutin ko na po yung tanong mo, ha, Junel. So, pag sinabing kawerpa, brothers and sisters in electrical professions. Okay. So, we have here the maximum current of a number 12. Ano ba yung number 12? That is 3.5 square millimeter. No? Okay, copper conductor. Okay? Connected to 20 ampere circuit breaker. Okay, consider natin. Meron tayong circuit breaker dito. Then, of course, we have a load. The maximum current of a number 12. So, ito po ay number 12 or 3.5 square millimeter copper wire. So, that is connected to 20 ampere circuit breaker. So, we have here, ito yung kanyang ampere rating, no? Yan. Okay? Ayan. Ano daw yung maximum current dito sa wire natin na number 12? If that is connected to 20 ampere circuit breaker, would ever carry under any condition, no? Be blank. Okay. In any condition, ano daw yung dapat nadadaloy na kuryente dito? Ito yung branch circuit conductor natin. Okay? So, ito yung ating branch circuit current. Because this wire is what we call the branch circuit conductor. Okay? So, ano daw yung kuryente dapat dito? Kung ito nakakabit sa 20 ampere. Yan. Okay? Well, I'm reading the PEC 2017. I have my PEC here. This one. Okay? Medyo malaki siya. Mas malaki siya sa ulo ko. O, ayan. Ito yung PEC 2017. Although nakikita natin yun sa mga electrical design, no? Usually, nasa mga, nasa number 2 or number 3, no? Nasa mga top provision ito sa mga general notes sa electrical design. Ang sinasabi, do not exceed 80% of the size of the branch circuit. Sabi, no? Yun ang nakasulat sa mga electrical plan, no? Electrical plan. Okay? So, saan galing yung 80% na yon? Yan. I'm looking at the PEC, no? Correct me if I'm wrong, no? Wala akong mabasa sa PEC nung 80% directly, dire-diretso, no? But if we analyze this statement from the PEC, you will come up with this 80%. No? So, you can correct me if I'm wrong, no? You can put your comment below, no? While you are viewing our live discussion here. Nakaraan. I think 24K na. Parang 24K yung nasilip ko kanina, yung isang mentoring natin. That was December 29. Pwede nyo pong tignan yun, mga kawerpa. No? So, naka 20,000 din nakikinig sa atin ngayon. Partner. No? Okay. So, ito po, mga kawerpa. So, we are here not to compete to anybody. We are here to have a live discussion, a lively, a healthy discussion to all our kawerpa, no?
So, ano naman tayo? No? Kung tingin nyo, may mali dun sa ating nadidiscuss, minsan, sabi nga, nobody is perfect. No? So, may possibility naman siyempre. Hindi namin inaalis yun. No? May possibility magkamali rin tayo. No? Okay? Pero ang masasabi namin, karamihan ng masasagutan naming tanong, tama kami. Okay? That is why we are here. Okay? How many percent, sir? Maybe 80-90% or more. No? Okay? So, kasi ayaw naman namin sabihin, basta pag nagsagot kami, perfect yan. No? 100% sure kami. No? Tama yan, lahat ng tinanong sa amin. Kasi gagawa po kami, mga kawerpan, ng mga i-compile natin yung video. I-rename namin, 1001 Q&A. Gagawa tayo ng video book. No, nakailan na ba tayo? Wala pa yatang 100 na. Meron na. Oh, ayan. So, gagawa tayo. Ilang buwan? Nakamahigit 100 na tayong nasasagutan. Okay. Sige. So, antayin natin maka 1001 tayo. Gagawa tayo ng, video book. No? 1001 Q&A. No? About the RE and RME mentoring. Okay. So, tinitingnan ko sa code, wala akong makita na yung nakita ko dun sa electrical plan eh. No? Shall not exceed 80%, no? The rating of the branch circuit must not exceed 80% of the size of the branch circuit. Sabi. Okay, ito po ang nakita namin. Okay, pakita natin, partner. Kasi kung titingnan mo, no? Kasi pwede naman agad. Sige, pwede na natin bigay agad naman yung sagot dito, no? Kaya lang, ginagawa natin sa mentoring, talagang dinidiscuss natin, no? Kahit sabihin natin, 20 ampere, napakadali naman, magbo-board exam ka, no? Kung ganun rin lang, parang tanong-sagot. 20 times 0.8, 16, o di tapos na. Next question. Hindi maganda mentoring program natin pag ganun. Dapat alam nyo kung saan galing, paano nangyari yan. Yan. This is what is all about, this mentoring program. No? Paano nakuha yun, sir? Anong reason? Ba't ganito? Ba't ganyan? Okay? So, yun po ang purpose ng ating mentoring din. Okay. Ito po nakita namin sa code about the branch circuit rating. Pwede nyo naman pong i-check sa inyong PEC, no? Hindi naman po namin tinype. Nakita nyo, pinicturean namin, no? Inano lang namin dito. Inace namin dito. Okay, ang section 2.10.2 about the branch circuit rating. Ano sabi ng code? Ito po. Branch circuits recognized by this article shall be rated in accordance with the maximum permitted ampere rating or setting of the overcurrent device. Ayun. Pag sinabi palang rating ng branch circuit, no? Litin natin ha. Branch circuit recognized by this article. Ibig sabihin ng PEC. Shall be rated in accordance with the maximum permitted ampere rating of the overcurrent device. Ano ibig sabihin? Pag sinabi nating size ng branch circuit, ibig sabihin size yun ng overcurrent device. Yun ang ibig sabihin nun. This is not an interpretation. Ayan na nga. Hindi mo kailangan i-interpret ang PEC. Ayan na, liwanag. Okay? You don't have to interpret the PEC. Pag sinabing, anong size ng circuito mo? 20 ampere, sir. 30 ampere. Ibig sabihin, yun yung size ng breaker mo. No? Hindi ka nagbe-base sa ampacity ng wire. Nagbe-base ka sa size ng breaker. Pag sinabi, ano size ng circuito mo? Okay? So, the rating of other than individual branch circuits shall be 15, 20, 30, 40, 50 amperes, where conductors of higher ampacity are used. For any reason, the ampere rating or setting of the specified overcurrent shall determine the circuit rating. Okay. O, tingnan natin to. Ito. May tinatawag na continuous and non-continuous load. Where a branch circuit supplies a continuous load. Teka muna, ano ba ibig sabihin ng continuous load, partner? Okay, ito ang ibig sabihin ng continuous load.
Okay, ito sabi ng PEC. Pag tinignan nyo doon sa definition of terms ng PEC, ito'y paulit-ulit na lumalabas sa board exam ng RME, REE board. Continuous load, a load where the maximum current is expected to continue for 3 hours or more. Ibig sabihin, kung yung load, ginagamit mo ng 3 oras pataas, no? Okay? I hope everybody's listening. Nakikinig ba yung ating mga kawerpa sa Zoom natin? Nakikinig po ba? Okay, kasi nung isang araw, habang nakikinig, meron silang pag-uusap doon sa chat, no? So, focus tayo dito, sa pakikinig, Okay, nasa Zoom chat, no? Huwag kayong makipag-usap muna dyan sa mga kaklase nyo dyan. Dito po tayo. Okay. So, a load where the maximum current expected for 3 hours or more. So, ibig sabihin, 3 oras pataas. Sample, yung lighting system sa opisina, di ba? 8 oras kayo nagtatrabaho doon. Continuous load yun, no? Any load na ginamit mo ng 3 oras pataas, continuous load ang tawag doon. Tinignan ko sa code yung yung non-continuous load, wala. But you should know how to read between the lines. You should know. Anong ibig sabihin naman pag non-continuous load? Di syempre, less than 3 hours yun. Tama ba? Pero walang ganun sa code. Walang nakasulat na ganun. That's what I mean. Hinahanap ko kasi yung 80%, partner, di ko makita Well, pwede niyo po akong i-correct, no? Hindi, sir, nabasa ko yan. Nandito sa page na ganito. Pwede po. Baka na lang tayo, na malip mata lang tayo, no? So, pwede naman po, no problem, no? Ganda nga po yun, para tulungan po tayo. Baka nabasa nyo rin po sa code na mayroong ganong provision. Why not po? Okay po yan, no? Para po sa ating mga kawerpa yan, no? So, okay. Ang sabi ng code, where a branch circuit supplies continuous load or any, continuous load, or any combination of continuous and non-continuous load. Ibig sabihin, pwedeng continuous lang at pwedeng kombinasyon ng continuous at non-continuous load. Tama po ba? Okay? Hindi ko ini-interpret yun yung nakasulat. Okay? Yun yung nakasulat dito sa code No? Okay, ganito. Papakita natin, partner. Ibig sabihin, kung ito, single line diagram na lang para mabilis tayo. Halimbawa, kung ito yung feeder mo. Meron ka ditong, single line lang meron ka ditong continuous load. Continuous load. Ay, syempre, sinusuplayan mo to ng kuryente, di ba? May kuryente yan. Okay? Where a branch circuit, halimbawa, ito yung branch circuit mo. No? Lagyan natin ng breaker. Yan. Where a branch circuit supplies continuous load or any combination of continuous and non-continuous. Ibig sabihin, pwedeng isa lang yan. Pwedeng may kasama siya. Okay? Yan. Pwedeng meron siyang kasama. Ito yung non-continuous load. Okay? The rating of the overcurrent device. Ayun. Ito daw yun. Di ba? Ito yung overcurrent device natin, yung breaker. Shall not be less than. Ano ibig sabihin ng shall not be less than? Aba, huwag kang bababa. Shall not be less than. Maximum, minimum. Shall not be less than. Sabi, shall not be less than the non-continuous load plus 125% of the continuous load. Anong? Itong 125% na to. Okay? Maximum ba yan? Minimum. Yan. That is minimum. Kasi yung sabi shall not be less than.
Ano ibig sabihin? Huwag kang bababa. Shall not. Huwag. Lalo pag sinabi ng code na shall, ibig sabihin mandatory rule yun. Dapat mo sundin yun. Shall not. Dapat. Huwag. Huwag. Not be less than. Less. Huwag bababa. Sa non-continuous load plus 125% of the continuous load. Sabihin, ito yung kuryente ng continuous load. Ito naman yung kuryente ng non-continuous load. Okay? So, ibig sabihin po, kung isa-size mo yung circuit breaker nito, circuit breaker. Actually, feeder breaker yan, di ba? Okay. So, pag kinuha mo yung feeder, lagyan natin ng F. Pag kinuha mo yung feeder circuit breaker, equal yan, ang sabi ng code, shall not be less than the non-continuous load. Ulitin natin to. Kuryente ng non-continuous load plus 125%, which is 1.25, no, of the continuous load. O, ito yung kuryente ng continuous load. Okay? Halimbawa, sir, no? Wala siyang kasamang non-continuous load. Ganun din. Halimbawa, wala siyang kasamang non-continuous load. Ano mangyayari? Continuous load lang. Di tanggalin mo yung non-continuous load. Wala nga non-continuous load eh. Ano lalabas? 125% of the continuous load. Tama? Ibig sabihin ng PEC, hindi ko ibig sabihin ha. O, eto yan. Meron ka ditong continuous load. Okay? So, ibig sabihin, yung iyong breaker na ito, yung iyong circuit breaker, dapat 1.25, no? Times ng kuryente ng continuous load. Tanong, maximum o minimum yan? Minimum yan. Sir, may tinuro kayo dati na 2.5 ah. Maximum yon. Pupunta po tayo doon, no? Baka baka ma-chapsuy partner no? Relax lang kayo diyan, no? Relax lang, okay? Relax lang, libre naman Sabi gano'n no? So, chill lang kayo diyan, ha? Kasi meron talaga, sir, mahal lang binayad ko mga gano'n no? Pero ngayon, libre naman no? Naalala ko yung Kasi dati, 5,000 yung design natin Talagang inuhusto Hindi nga pala design class to, no? Mentoring. Okay. Yung 125, minimum po yun. Ibig sabihin, pag sinabing minimum, pwede ba dagdagan? Pwede. Sabi na employer, magkano ba gusto mong sweldo? Starting salary. 20,000, sir, pwede ba? Okay lang ba? Gawin kitang 50,000. Okay sa'yo. Di lalong okay. Di ba? Ganun lang yon. Minimum to Minimum. Minimum yan. No? Okay. Huwag muna natin i-mix yung mga 2.5 na yan. Pupunta tayo doon. Maganda, umatin kayo doon sa aking every Sunday, yung wiring design example. Doon nyo po makikita yung detail po ng design from the PEC, ha? So, eto po. Ibig sabihin, 1.25. Sir, wala akong nakikitang 80% Wala akong nakikitang 80%. Nasaan, sir, yung 80% mo? Yan, di ba? Okay. Ito yung tanong, di ba? Ito yung tanong. 20 ampere circuit breaker. Tingnan nyo, ha? Babalik na natin. Circuit breaker mo, 20 ampere. 20 ampere. Yan. Tingin po mabuti, mga kawerpa, ha? Yung ating mga Facebook viewers. Sana po nasusundan nyo yung ating discussion. Okay? 1.25 tapos times yung kuryente ng continuous load. Okay po? Okay. So, paano mo kukuhanin yung kuryente ng continuous load?
Okay, yung kuryente ng continuous load equal yon sa 20. Siyempre, ito, ibababa mo na lang yon. Divide both sides by 1.25. Oh, 1.25. O, ilan po ba ang lalabas dyan? Okay, so meron tayong 20 divided by 1.25 equals. So, ang lalabas po ay 16. 16 amperes. Ayun, no? 16 amperes. Tanong. Okay, may sagot na tayo. 16. Letter A. Kajonel, ito sagot ko ha. Letter A. Ngayon, sir, saan nyo sinasabi na huwag ka mag-exceed sa 80% of the size of the branch circuit? Ito yun. Although hindi mo siya mababasa literally sa PEC. But because of this provision, nakita mo anak, dito, baba mo ng konti. Di yata nila nakikita. Ito, because of this provision, yung binasa natin kanina, palalabasin natin yung 80%. Tanggalin yung 80%. Ito yun. Di ba ito may 1 to? Actually, may 1 ito, di ba? So that is 1 over 1.25. Ito yung continuous load. O sige, pwede nyo naman i-try sa calculator ninyo. O 1 divided by 1.25. O 0.8. O, ayan na yung 80%. O, kumbaga, para mo sinabing 0.8 times 20. Ganun din. 16 amperes din po yun. No? Meaning, ito yung 0.8, natural, elementary mathematics, siya mismo yung 80%. Okay? Nakakuha po ba yun, mga kawerpa? Nakakuha? Clear po ba yun? Tingnan nga natin. Junel, yan na po yung aking sagot sa iyong tanong. Nasundan po ba yung discussion? Yes po. Yan. Nakuha nyo po. Yan po ang aking sagot, no? Pero, ito nyo, dagdagan ko pa yung sagot ko. Dagdagan pa natin. Oh. Ansinin nyo po ito, ha? Nakaka-aware pa. Okay, so, yung diniscuss po natin, overcurrent device o ng breaker. No? Kumbaga, general term to. Pwedeng fuse, pwedeng breaker. No? Overcurrent device, No? Ang diniscuss natin, rating ng fuse o ng breaker. What about yung ampacity ng wire? Ang sinayos natin, yung breaker. What about yung ampacity ng feeder wire na to? Okay? Hindi ba naisip yon? Siyempre, sa actual, ano mo rin to i-design mo ito, isa-size mo tong wire na ito. Ano size ng wire na yon? Ano sabi ng code? Ito sabi ng code. Where a branch circuit supplies continuous load for any combination of continuous and non-continuous load. Parang kaparehas lang nung nauna. The minimum branch circuit conductor size. Iba na. Ano yung sabi kanina? Anong sabi? No? Ang sabi dito, the rating of the overcurrent device shall not be less than. Okay. Ito naman, the minimum, I say the minimum branch circuit conductor size. Ibig sabihin, pag nagsasize pala ng conductor, minimum, no? Shall have an allowable ampacity of not less than, wag bababa, sa non-continuous load plus 125% of the continuous load. Do you see any difference? Wala. Walang difference no? Walang difference.
Basically, walang difference eh. Oh. Kaparehas lang po siya nung pagsa-size ng breaker o ng protection. Non-continuous load plus 125% of the continuous load. Breaker to or fuse. Ito, conductor. Branch circuit conductor size shall have an allowable ampacity. Ampacity, ha? Not less than non-continuous load plus 125% of the continuous load. Meaning there are no difference sa pagkuha. Ano ang pwede mong maisip dito? Alam nyo, actually, tinuro natin dati yun, no? Mas maganda, ibig sabihin yan, since parehas, ano? Since parehas. Ano ibig sabihin? Kung ang breaker mo halimbawa ay 30 amperes, dapat ang ampacity ng wire mo dito 30 din. 30 amperes. Yan. Medyo iba kasi sa motor eh. Huwag nyo paghahaluin, ha? Macha-chapsuy tayo. Ang labas natin, chapsuy. Huh? Halo-halo, ika nga. Okay. May mas magandang term eh. Kaya lang, medyo hindi magandang sabihin eh, no? Yung kinakain ng baboy, no? So, macha-chapsuy tayo. Okay. So, kasi sir, di ba, dati tinuro mo sa amin. Eto. Sabi mo, sir, ito, 2.5 times the full load ampere. Naalala nyo ba to? Motor to, ha? Ito naman, 1.25 times the full load ampere. O, tama naman yan. Yan nasa PEC. Pero motor yan. Huwag nyo pong ihalo dito. Pupunta rin po tayo dito. Pagdating natin sa wiring design example. No? Meron po tayong live discussion dito. Dito po muna tayo. Relax lang. No? Diyan muna tayo. Ibig sabihin ng PEC, ang provision niya, kung ang breaker mo, halimbawa, 100 amps, maganda ang ano mo dito, more or less, 100 amps din ang ampacity nito. Mas maganda nga kung mas malaki pa yung ampacity nito eh. No? Halimbawa, ampacity nito, 125. No? Okay? Eh, yung breaker mo, 100. Okay lang yan. Alam niyo, parang hindi nga okay yung ano, di ba? Ito, 100. Tapos to, 80 lang. Ampacity nito, 80 lang. Parang hindi ba ano, no? Ito kasi yung nangyayari sa motor. Pansinin mo to. Di ba ang factor mo dito, 2.5, ito 1.25. Pero wala namang problema rin akong makikita dyan. Bakit? Kasi to, minimum lang. Ito ano to? Maximum. Pag sinabi bang maximum, pwede bang babaan yon? Pwede, maximum na nga yun eh. Pag sinabi bang minimum, pwede mo bang taasan? Pwede. Pwede nga silang magkita sa gitna eh. Maximum. O, ito minimum. Babaan mo yung maximum. Ito minimum, iangat mo. Di nagkita na sa gitna. Di ba? Naalala ko si ano nung araw, sabi nung kaklase ko eh, paano kaya pag naging girlfriend ni Bonel Balingit si Mahal? Sabi daw. No? Kilala niyo pa ba yon si Bonel Balingit at si Mahal? Okay. Natawa si Kaala, no? Iba na yung mga kaidara natin, partner eh, no? Okay, sige. Okay, ha? Sige. So, magkikita din Eka sa gitna, sabi daw. Okay, sige. So, ayan po ang aking kasagutan, no? Sa tanong ni Kawerpang Jonel. Okay, salamat, Kawerpa. Pero sandali pala, di pa bala tapos, partner. Dagdagan natin, sayang yung nilagay natin. Oh, pag meron kang maximum cord and plug, no? Ito, kung ang amperahe mo 15 o 20, palagay mo na 20. Ang receptacle rating mo 20 rin, pero yung maximum load niya, no? Yung maximum cord and plug connected load dapat wag kang sosobra sa 16.
which is actually 80%, no? Di ba? 20, tapos to 16. Pansinin mo. 30, times mo lang ng 0.8. 24, tama? O, 30 times 0.8, o 24. Ganun din, pag meron kang cord, yung cordon, saka may plug ka. Pag sinaksak mo dun sa receptacle mo, no, dapat ito lang yung dadaloy na kuryente dun sa cord and plug mo. No? Huwag kang sosobra dun sa 80% dun sa ng size ng circuit breaker. Do not exceed 80% of the size of the branch circuit, which is the size of the circuit breaker. No? Okay. Well, that is my answer, Kajanel, to your question. Thank you.